Patapos na ang taong 2025 at marami sa mga motorcycle riders ang gustong mag long ride bago matapos ang taon para bang kating-kati at nanggigigil na makita at masalayan ang ganda ng mga kabundukan. Supposed to be ang biyaheng namin ito ay ang Cordillera Adventure Tour. Kaso sa mga nagdaang bagyo, marami ang mga nakita naming mga naapektong daan at mga tulay na hindi posibleng madaanan. Sa tulong ng DPWH Facebook page, marami ang mga nakita naming mga daan na dapat namin tatahakin na hindi talaga posibleng daanan. Tulad na sa may Tinglayan na naputol yung tulay, yung sa may Puntol na may soil erosion. So marami ang mga factors maging posibilidad ng aming maging delay ng aming biyahe. Sa totoo lang, meron lang kami 3 araw na allowed para sa aming biyahe kasi busy rin kami sa aming mga trabaho at mga buhay. So nung tinignan namin yung possible na route namin, possible time na matapos yung level 2, aabutin kami ng roughly 5 days dahil sa delay. Kasama na doon siguro yung tag-ulan sa kabundukan. Pero dahil sobrang alanganin, baka late na kami makauwi, minove namin na following week, titingnan namin kung marami ang improvements na nagawa ng DPWH sa may Cordillera. Pero sa kasamang palad, may mga nagawa nga, pero may mga dumagdag na mga daan na nasara. So day before ng aming biyahe, talagang pinilit namin kasi mahirap gumawa ng schedule. Nag-plan B kami. Plan B. 2. So dahil si Sir Howard Serseng ay hindi pa nakalibot ng Apari, although nakadaan na sila doon sa mga previous Ironman, pero gabi kasi yun hindi nila nasulit yung lugar. So ako kahit kagagaling ko lang last March sa Apari, na sabi ko sige samahan ko sila going Apari. At the same time, meron din kaming biyaheng lilibutin namin yung Tugigaraw na hindi namin nagawa nung last March. So sa bidyong ito mga idol, tutuloy tayo ng Apari. Pero sa ngayon, andaan natin sa Tarlac, dadaan tayo ng Maliko, and then sa Nueva Vizcaya, Santa Fe, and then didiretso tayo ng Isabela, Tugigaraw, sa may Calao Cave, then Apari, then from Apari, plano namin mag-Claveria. Pero sa videong ito, dadaan tayo ng Pudtol, which napaka-adventurous yung daan. Abangan nyo mga idol, panoorin nyo yung buong video, samahan nyo kami sa aming paglalakbay. Let's go! In the name of the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Lord, salamat po ulit sa pagkakataong ito at makapag-ride po ulit kami. Gabayin po kami sa aming mga daraanan at sa mga makakasalamuhan namin sa daan. Tulungan niyo po kami, Lord God, maging active ang aming mga presence of mind and maging safe po ang aming biyahe. Gayun din mga motor namin na walang maging aberya mangyayari. Gabayin po kami, Lord God, in Jesus' name. Amen. Dear Father, Son, Holy Spirit. Amen. Panibagong adventure ulit mga dol. Maaga namin umpisa ng aming biyahe. Sa unang destinasyon, tumuloy kami sa bayan ng Tarlac hanggang sa Maliko, Pangasinan. Hindi namin expect ang klima dito na sobrang lamig, lalo na sa ibang portion nito na matataas. Huminto muna kami sa isang cafe. Dito matatanaw mo isang syudad mula sa itaas. Ang ganda lang pagmasdan mga dol. Pero kailangan namin pagpatuloy ng aming biyahe dahil mahaba-haba pa ang aming tatahakin. So andito pa rin tayo sa may bandang Maliko. At grabe yung fog. Halos zero visibility tayo dito. Di namin mabilisan. May mga portion kasi na madudulas yung daan. And biglang mabibigla ka sa biglang liko. Talagang tinawag itong Maliko. Kaya dito maganda, naka-ano ka, meron kang floodlight na kulay yellow. Tutusin yung akin, along to laser gun. Malaking bagay kasi kung pinatay mo siya, tingnan mo. Pag medyo malayo na yung distance, wala ka na makita. So yun mga idol, nandito kami ngayon sa may Petrom Ritao from Maliko. So yun, fuel up lang tayo dito and then diretso na tayo going pa Tugigaraw tayo. Pa Isabela muna pala. So right now, may kalahating tank pa ako. Then fuel up dito sa may Petron from Maliko.
Kanina sa Angeles nasa 290 pesos. Ay, Bamban pala. And then dito 300. So yun mga idol, diretso na tayo. So ayun mga idol, nandito pa rin tayo sa may bayan ng Bayumbong at nagdesisyon muna kami na huminto at kumain ng almusal at mag-coffee break para magising aming diwa. Medyo napalabang kami sa may Maliko. Grabe yung lamig doon at grabe yung basa. Laki yung naging delay namin doon dahil sa road conditions, no? Medyo madulas kasi. So sinulit muna namin ang pagkakataon at kumain ng kaunti para magising aming mga diwa. At may diretso na namin ang biyahe papuntang Isabela. Let's go! Alright, here we go. Welcome, Isabela. So andito pa rin kami sa may Ramon, Isabela, dito sa may Honda. Bumili ng oil si Sir Howard. Naghanap din kami ng ng auto supply para mahigpitan namin yung oil filter niya. Kasi parang medyo nagli-leak yung oil. Pero mukhang konti. Medyo lang, parang konti lang naman yung yung lumalabas. Konti lang, sakto makikita mo lang. Pero higpitan lang yung oil filter, hanap kami ng parang adapter. Dito na lang sa may mga auto supply. Oh, mas safe yun kaysa dun sa vice grip. So nasa 2 hours and 30 minutes pa going to Gigaraw. Medyo makulimlim panahon ngayon. So ayan, pinalitan yung oil filter ni Ho. Nagli-leak kasi yung niya oil filter. Mabisising. Mabel. Oh, 20 minutes nagpahinga daw. Pero nagbiyahe na siya. Oo. Hanggang lumuwang ulit. So yan, 1 oras na lang going to Gigaraw. Pagod. Hi, Enrile Municipal Hall. Bunton Bridge. Isang tingnan mo. Magkaiba yung tubig. May brew, brew sobrang. Magsasalubong. Tubig alat tsaka tubig chocolate. Galing, no? So dito na kami sa isang pansitan ba to? Pansitan dito sa may Tugigaraw. Medyo nagkaligaw na konti. Easy ride? No, na. Ayan. Bago kainin itong patimpano. Lalagyan daw ng kalamansi, tapos toyo, sibuyas,
Then mamaya, Naman, lunch time. kakainin mo siya. Ay, lalagyan mo siya ng ganyan habang kinakain. So, antayin natin yung order natin. Wala pa. Kasi dito sa may Tubigaraw, dito sa may Peña Blanca. First time namin kakain dito ng patil pato. Ate, ano kinakain to? Eh, ano lang sir, may suka na po yan. Ah, wala. May sili po po sir, may suka. Lagyan nyo ng ano para hindi maalat. Ng suka. Suka tsaka toyo. Opo, halo nyo na dyan. Tapos, lagyan sili. Kung gusto nyo naman ng sili. May sili po din. Tapos, sir, halo nyo lang po dyan. Lagyan. Parang sour sauce nyo. Ah, so, ihalo to. Sir, Hindi na inahalitan. kayo sir, kung gusto nyo halo, kung gusto nyo mix yung lupit nyo. Ah, okay. Kung hindi naman, ganyan lang pwede lang. Suka. Nilagyan ko ng suka. Ang dami yata yung toyo. Sabi sa'yo. Dali. So, ganyan yung patil pato mga idol. Paano sa sole? Pwede naman sole eh. Soli niya daw. Hindi. Kunin mo yung ano ba? Makita tayo. Eh, tapos dagdag mo na lang kung So, meron siyang bihon, taugi, ground beef, itlog, dalawa. ito, Sabaw. sabaw, ate. Sabaw. Ano yun? Parang itlog. Sabaw ba to? Pagtay. Suka. Tapos sinatabi daw yung itlog. Yan. Puro ni Ho, paano kainin? Mukbang. Mukbang niya ako yung ginawa. Ganyan daw. Oh. Tapos, sabay, namon, food exploration, tapos pulos buwas. Oh, ano? Ganyan talaga ta. Ano, trip mo? Ang hamong Philippines. Ganito lang. Diretso subo na to. Ha? O itong ano, sabaw ba ito? Minimum sa... Ate, minimix ba dito? Minimix ko? Hindi. Hinahalo? Sabaw lang yan. Aha. Ano daw? Sir. So, Ano? saan tayo nagkamali? Hindi tayo nagkamali. Hindi tayo. Original daw na pansiteria to. Pansiteria. Ah, 80s pa daw. 80s pa. Ito yung nakakaling lusing pala sa atin. Pero Sisig yung... naman sa inyo, sir. Oo, Oh, Sisig naman yan. pero yung pagkain natin, may mali sa method natin. Ganon siya kinakain. Ayun, paano siya kinakain? Oo. Hindi, yung... Kumbaga kayo din nagtitimpla dun sa ano sa sibuyas. Sibuyas, oo. Oo. Bali mimix mo siya dun sa... Opo, mimix kada mo. subo o parang... Hindi, depende sa inyo, sir. Pwedeng parang bibimbap, ganon. Ah, Minig- okay, okay. Hindi namin alam paano sisimulan kanina. Pwede rin ihalo, timblay mo, ihalo ko sa pansit. Oo. Pero nag-iba yung lasa nung Binasag yung itlog. binasag yung itlog. Opo. Yung mali ko kanina, kinain ko yung itlog na Oo. una. Dapat dalawa pala. Yung kasi yung batil patong sinasabi, kasi nakapatong itlog niya mismo, batil. Ah. Kasi, Ah, kaya salitang sinasabing Ilocano. pansit, batil patong. Okay. Ay, yung sabaw niya, binatil na itlog. Kaya may pasabaw din sila. May no? pasabaw sila. Yun yung sinasawsaw din sa Pansit, pansit. oo. Okay. Ganun pala dapat. Hindi ba rin kailangan isaw-saw yun, sir? Kahit, Hindi, ibig ko sabihin yung ginagamit nila Ah. doon, yun yung magiging sabaw. yung broth ng beef, Mhm. yun ang kwan. Yun yung nalagyan ng itlog. Kaya pala, Kaya pala masarap siya. Oh. Malasa. Oo, malasa. Oh. Kalangan natin, ang lisot. Hindi, may ano yata, sir eh. May additional yata, 5 pesos pag ano eh. Sa baso. Mag-additional ka. Pero sa ibang pansiteria dito, walang additional. Kaya para maraming pumupunta dito. Opo. Kami nga,
Tugigan kami sir, tumawi mo kami rito eh. Ba, hindi. Tugid din to. Peña Blanca to sir, Dodan. Ah, hindi siya tugid. Malapit sa Calao Cave. Ah, Pero, ibang bayan na tabi to. lang to, di ba? Oo. Akala ko under siya ng tugi. Tugay pa rin. Ah, tugi pa rin. Kayo, bayan mismo? Oo, bayan. Ah, Pinaka-sentro din sa amin. Kumbaga dulo na to. Ah. so yung 80s pa, dito na. 80s. Depende sir, marami kayong matitikman dito. Pupunta kayo ng sentro. Pero ito matagal na kasi ito sir. Matagal na kasi ito. Sa pare kayo, nung special doon? Apari, puro ano dun sir eh, puro isda dun eh. Seafood Ano na. Kilaw, Import eh, no? kilaw, puro ganun. Ah, seafood. Parang Jensan. Ah, Parang okay. ganun. Ah, dahil may port. Ah, sa may taas. port, oo. Ah. Pagdating naman sa Los Norte, Ilocos. Mickey. Oo, Mickey. Oh, sir, marami ha. Sige sir. Thank you, sir, ah. Ingat sir ha. Ingat, Thank you, ingat, thank ingat you. sir. Sir, ingat ka sir. Sa inyo na. Wala, sir. So, ayan, ganun pala yung proper pagkain ng patil pato. So, susunod. Alam na namin. So, ayan, target na tayo going Calao Cave. Alright. So, dito tayo ngayon sa may Calao Cave, dito sa may Peña Blanca. So, papasok ngayon tayo dito para i-check yung Calao Cave at siguro makapag-tour tayo gamit isang tourist guide, no? Kagayan na pala to, no? Part siya ng Cagayan. Wow. So, yung Abulog, Alcala, Santo Niño. Alcala kina Chingay daw. Oh, Santo Niño, Peña Blanca, Enrile, Tuwao. naging for sa Bible. Yan ba yun? Sarap yan. The best. The best of the West. So, andito tayo sa Peña Blanca, no? Ito yung Calao Cave na makikita natin. Siguro, ne. May tabako, oh. So makikita natin dito yung mga parang tourist spot dito sa may Cagayan. Ayan. May mga kuweba, ilog, seafood, pottery, mga simbahan, at ibang kultura dito sa may Cagayan. So ngayon papasok tayo dito sa Calao Cave at mayroong mga tour guide na maggagabay sa. So dito sa likod ko mga idol, makikita natin ang isang ilog na napakalinis. Check nyo, napakalinis. Hindi ko alam kung saan yan galing, pero parang yung nakita natin kanina, nagtatagpo yung kulay brown tapos itong malaberting tubig, isang part ng ilog. Along the way po, sir, pang Lahat. May tour guide na po yun. tour guide, sir, voluntary naman. Voluntary naman. Ay sir, Mabuhay. kayo po yung, Sir, ako yung... Ay, wait natin yun. Sama namin. siya po yung guardian namin. So ayan, pagpapasok tayo sa loob kailangan ng hard hat for safety first. Meron Yeah. po bang construction sila? May mga falling debris po siya. Manggapang-gapang. Wala naman. Akyatan lang sir meron. Naka-leather shoes tayo. And sir, dito muna tayo sir. May konting briefing lang po bago tayo mag-start. Kung okay lang po, i-join na lang natin yung ibang group doon para for the briefing lang din naman po siya. Okay, Son. Ayos mo. Son pa doon. Turong malabit tigiran to second. Kasi Miss Salay. And so, May kasama tayong mag-briefing. mga tourists natin sir. Yan. Ayan sir, lock niyo po ng mabuti sir para kumapit, para hindi na po siya kumapit sa iba.
Aray ko. Okay, so ready na po tayo sa briefing po natin, ma'am sir? Ready na po? Okay, so nakasta nga algaw ni kayong amin. So ang ibig sabihin niyo po yun is sa dialect po namin na Itawis, a pleasant afternoon teaching everyone. So I am Jong, one of the local tour guides here at Calao Cave po. So welcome po rito sa town ng Peña Blanca and then welcome po rito sa may Calao Cave Ecotourism Zone. So mabuhay. Mabuhay. Okay, so for now, nandito po kayo sa town ng Peña Blanca. So ang Peña Blanca po natin came from the two Spanish word which means Peña means rock and a Blanca means white. So it's a white rock po siya. So kaya po siya tinawag na white rock kasi nga po it covers 77 square kilometers of limestone deposit. And then Peña Blanca, also known as the CCP or known as Caving Capital of the Philippines. So kaya po siya tinawag na Caving Capital of the Philippines kasi nga po they almost discover 378 caves in this area only. So dun sa 378 caves na po yun, 75 have been documented, then 30 of it were mapped by the British Exploration Club SMOC member, the Sierra Madre Outdoor Club po. So bago natin ma-reach yung Calao Cave, aakyat po muna tayo ng 184 steps po. Doon sa 184 steps na po yun, in every 1 to 30 steps or 20 steps naman po, may mga benches doon na pwede tayong mag-take ng rest. Okay, so right now po, ang i-explore po natin na cave, itong second chamber, doon sa may chapel po yan. Kung saan po nagkaroon ng film yung movie natin na The Mistress noon, na ginanapan po ni John Lloyd Cruz at saka ni Bea Alonzo. So dito rin sa may part po ng second chamber natin, dyan po natin makikita ang first natural skylight. So dito rin po at least 11 couples na rin kinasal dito sa may chapel na to. Pero balita ko po, nagkahiwalay-hiwalay na po sila lahat. Oh. Hindi, joke lang po. Okay, so right now, dito rin sa may area po dito, nagkakandak sila rito ng mass every first Saturday of the month noon. Pero for now, mga special mass na lang din po siya. So ito pong area ng fourth chamber po natin, yan po yung area nung makikita natin yung pang second natural skylight po natin. Itong fourth chamber po. So at the same time, itong Calao Cave po natin, kung hindi nyo po naitatanong, ang Calao Cave po natin is one of the archaeological site. So bakit po siya natawag na archaeological site? Kasi nga po dito po nahukay or na-excavate yung pinakamatandang buto ng tao sa buong Pilipinas po. So yung tinatawag po naming Homo luzinensis. So kaya po siya tinawag na Homo luzinensis kasi ang Peña Blanca is part of Cagayan, then Cagayan part of Luzon. So that's why they call us Homo luzinensis po. So yung mga ibang details na lang po is sa task ko na lang po siya i-explain kasi nandito naman po yung mga mababasa natin. Mas maganda po kapag once na nandun na tayo sa mismong cave para mas malaman at mas maintindihan po natin kung ano po yung mga nilalaman dun sa may loob ng cave natin. At the same time, ma'am sir, kindly pronounce nga po yung name ng cave na i-explore po natin for today. Kindly pronounce it. Calao Cave? Calao. Okay, so some tourists po, they pronounce it Callao. Callao, Spanish word, a peaceful and quiet village po siya. Second one, we have the Calao. Calao is a kind of bird or the Rufous hornbill of Calao. Yung ibon na po yun. Yung Calao bird. Yes. Pero yung proper correct pronunciation po nito, much better to pronounce it Calao. Calao. Calao, yes. Not Callao, not Calao. It's Calao po. Calao. Okay, on my right side naman po, that is Pinakanawan River. So dun sa may pang fourth chart po natin, yan po yung dulo ng Pinakanawan River sa may area na yun. Doon po natin makikita sa may part ng Akargan part, yung tinatawag po naming Bat Cave. Sa may Bat Cave po, lumalabas po yung mga bat po natin na sobrang daming mga bats. So ang tawag po sa paglabas po nila is circadian flights of bats po. So mga 6:30 PM po siya lumalabas. 5:30 to 6:30 PM po siya lumalabas. So yun po, millions of bats pong lumalabas dun sa may area na yan. So yung Pinakanawan River po natin, one of the tributaries of Cagayan River po siya. Bali yung Cagayan River po natin is almost 520 kilometers long. Start from Quirino Province down to Apari Delta po siya. Kung saan po nila sinasabi, where river meets the sea, it's Apari. So we have a 4 tributaries river, we have a Pinakanawan in Ilagan, Pinakanawan in Tugigaraw, the Magat River, and the Chico River po. So those are refers to the Cagayan River. But this river is Pinakanawan going to Tugigaraw po siya. Yan. Okay, so balik tayo sa may Calao Cave. So in Calao Cave din po, may rules and regulation tayo must be to follow po. First, garbage in, garbage out. No littering, no shouting, most of all, no vandalism. And then in Calao Cave din po, we highly advocate to observe the leave no trace principles. First, take nothing but pictures, leave nothing but footprints, kill nothing but time. For addition po, add nothing but the love for our nature, add nothing but the pleasure of your enjoyments. Just bring home your good memories and most of all, just burn your lot of calories and fats. Okay, so we're ready for caving na po? Okay, so let's proceed na po. So right now, sir,
Bali, ito part na ginagawa pa lang po natin is stretching pa lang to warm up. So this is not qualified for the 184 steps na akitin natin today. Okay. Ayan. So anyway, sir, kami naman po rito is well-trained kami ng provincial government as a local guides po rito. So pero kami po rito is wala kaming salary or sahod na nakukuha through government po rito. So kami po rito is mga voluntary guides po. Ayan. So anyway, alam niyo na rin po naman yung payments for the guide naman po. Yes. Okay, so let's proceed. Ano lang to one day edit. Gusto ni Kuya Otto eh. Ito yung gusto niya po. Ano siya medyo physically challenge yung hinahanap niya. Ilang steps to, kuya? Almost 184 steps po lahat siya. 184? So ngayon na ito, andito tayo ngayon sa isang hagdan na 184 steps daw. So nakakailan na ba tayo? May number pala, may numbering, 49, 48, 50. So ayan. Nano engineer? Natunaw na yung patil patok. Nano engineer? Ano yung gawa mong meron engineer? Laing elevator? Kala ko ba cave, mountain pala. Paano pa balik yan, boss? Dito rin, sir. Sir, wait lang, sir. So ayan, ano na Take tayo, your rest po around muna sa may 82 halfway. steps. Aray ko. Anong tawag ulit sa river na yun, kuya? Pinakanawan River po. Pinakawan? Pinakanawan. Diretsong dagat yan. Diretsong dagat. Bali yan, sir, is pupunta po siya may Cagayan River po yan, sir. Parang Yan. kanina, may nakita kami, nagsasalubong yung green tsaka brown. Sa may ano po yun, sa may part ng Apari. Yun po yung tinatawag natin where river meets the sea. It's Apari. Pari. So, we met the Kung saan po nagsasalubong yung tubig alat tsaka tubig tabang. Kaya siya nagiging kulay brown at tsaka kulay green. 92. Yung separation. Yes, sir. So, doon yung malalaman, sir, sa may area niya kasi, sir, meron siya parang boundary yun, sir, na hindi po talaga pwedeng pumunta yung isda sa isda ng alat sa ilog ng tabang. Hindi po pwede. And so for now, sir, itong nakikita niyo po, that is the side part of Peña Blanca po. And so dito sa may part po nitong Peña Blanca, na like most especially itong Pinakanawan River natin, may mga areas po na ginagawa rin po rito like mga boat riding, ganyan, kayaking, and then swimming, ganun din po yung ginagawa rito. Nasaan yung church? Mamaya, sir. Excited? Baka lumipat, sir. Ito yung first cave. Bali ito, sir, is, ang cave natin, sir, is itong Kalaw Cave. Ito na yung Kalaw Cave, Kalaw. sir. So, bali, hindi siya consider as isang cave itong area na to, kundi isang buong cave po siya, sir. And so, right now, sir, dito po tayo sa may part na to para mas may explain ko po itong part na to. And sir, asahan po natin yung cave today na sobrang dulas po, lalo na po yung pag-akyat mamaya, sir. Baka may time din na hindi na tayo makarating sa taas kasi some areas natin is madulas po siya dahil po gawa ng rainy season po. Okay, so right now po, sir, yun na po yung chapel natin, sir. Makulimlim eh. Okay, so for now po, sir, ito na yung area ng Kalaw Cave natin. Ang Kalaw Cave po natin, meron po siyang 7 chambers. And then dun sa 7 chambers na po yun, meron tayong 5 natural skylights po. Ang 5 natural skylights, yun po yung nagsisilbing liwanag nitong cave natin kung bakit maliwanag ang loob ng cave. Yes. Pero for now, this is the first chamber na po. Ang first chamber po natin tawag po rito aviary or tahanan po siya ng mga ibon. Yung mga ibon po na nandito, tinatawag namin na balin sa Sayawin may dialect or also known as swiftlets bird or the swallow birds po. Yung nagpo-produce po ng nido soup, the one Chinese soup, the one expensive Okay. soup po. So by this time, gaya ng sabi ko dun sa baba, dito po kasi nahukay or na-excavate yung pinakamatandang buto ng tao sa buong Pilipinas dito sa may area po ng barrier na yan. So dito sa may area po na yan, yung nahukay po na buto ng tao dyan, tinatawag namin na human third metatarsal bone or sa kanang daliri po ng paa ng tao po yan. So the age of this bone is much older than the Tabon Man in Palawan. In Palawan po is 47,000 years of age, but this one is 134,000 years of age po siya. Anyway, itong part po kasi nito, sir,
Kaya po nila nalaman yung age po nito is dahil na rin po sa tulong ng mga archaeologists natin. At the same time, dahil na rin sa tulong ng tinatawag natin na carbon dating dito sa Pilipinas. Pero nung time po ng carbon dating yung ginamit nila, ang nahagip lang po na date ng datos na po yon is about 67,000 years of age po. Pero nung dinala po nila sa ibang bansa, through the help of uranium series, napag-alaman po nila ito, yung age po nito is 134,000 years of age po siya. So kaya po rin siya tinawag na Homo luzinensis po. Yan. Then for now, yun na po yung chapel natin kung saan po nag-conduct ng film yung movie natin na The Mistress noon. The same time, dito rin sa may part po nito, dito rin ginanap yung MMK that time, yung batang tour guide. Okay. Asan na yun, kuya? Nasa Saudi na po siya right now. Sir? Pwede lang po, sir. Yan. So daan-daan lang tayo kasi, sir, sa some areas ng cave natin is madulas po siya. So yun kasi yung reason ilang tao yung Sir? na-discover nila? Alin po, sir? Ilang person yun? Bali yan, sir, is isang pamilya po sila. Kumbaga, 4 po sila, sir. Bali, 3 adult, tapos isang bata po. Pero around the area, wala naman. Yes, around the area, sir, from the first chamber lang po, sir. So, hindi na rin po nagbalak yung mga archaeologists natin na mag-excavate dito sa loob kasi ang pagkakalam po kasi nila kapag once na mga sinaunang tao, naghahanap lang po sila ng shelter, kumbaga matitirahan. So hindi na po sila nag-excavate or nag-explore sa may ibang area po kasi gawa na po ng sa pananaliksik po nila dahil dun sa mga area lang po dun sa may first chamber po nila nahukay, yung pinakamatandang buto ng So wala nang expect na parang community, no? Yes po, sir. Okay. So yung mga nasa taas, yun yung mga stalagmites. Bali ganito, sir. Ang difference po between the two is yung stalactite, letter C at the last from the ceiling. Stalagmites, letter G at the last from the ground. So ang meeting place po nila yung tinatawag a series of a column known as a palisade po siya. Every 10 years to 15 years in 0.5 centimeter bago sila mag-meet. Ganun po katagal. Millions. No? Yes. So right now po, sir, itong area po ng Kalaw Cave po natin, sad to say, it's already dead cave na po siya. Patay na rin po ang cave po natin. Kasi sa areas, noon po kasi, sir, free po yung mga tourist natin na pumapasok dito. The same time, free po sila na gawin lahat ang mga gusto nilang gawin dito sa cave noon. Kasi wala pong nagpapabawal po sa kanila. At the same time, ginagawa po nila rito, sir, they use yung mga bato po and then ginagawa po nila, vinavandalize po nila yung some areas ng mga limestone po natin. Like for example, yung mga ganitong ano po, sir, ayan. Mga ganyang scenario, ayan. Ayan. Mga vandalism po. No? Yes. So, nung time po kasi na nagkaroon po ng mga vandalism dito, sir, lahat po ng area ng mga white rock po natin is namatay na rin po siya. Hindi naman po kapag once na hinawakan po natin siya, mamamatay kaagad. Kundi unti-unti po siyang mamamatay. Kasi ang kamay po natin is acidic at saka punong-puno ng oil po. So, that is the reason why kung bakit namatay ang cave natin. Namatay din po ang cave dahil na rin po siya, contaminated din po siya sa tinatawag natin na sikat ng araw. Kapag once ng sikat ng araw is direct po dun sa may area po na basa, matutuyo po siya. So at the same time, dun rin po yung reason kung bakit namatay ang cave natin. So dahil na rin po sa areas dito noon, sir, is ginagawang rappelling itong area na to. Okay. Nung time po noon, nahawakan po nila yung mga limestone. Ayan. So yun din po yung mga rason kung bakit namatay ang cave natin. The same time, deforestation din, sir. Kapag once na nasunog or nasira, nakalbo na po ang punong mga kagubatan po natin, sir, hindi na po magko-continuous yung tinatawag natin na driplets of waters. Yung mga driplets of waters na po yan, ang tawag po dyan is calcite, sir, or known as calcium carbonate by the trees po. Siya yung nagko-contains ng tinatawag nating stalactite at stalagmites po. Yes. So kapag wala yung mga punong kahoy sa taas, wala din po nagdi-drip dito. Pero yung mga drip na po yan, hindi na po yan yung pinakaril na tulo niya po. So kumbaga galing na rin po sa tubig ulan po yan. Itong taas na to, sir. Pero yung stalagmites natin, sir, wala kasi dahil nga po itong cave natin is considered as a dead cave na po siya. Pero ito pong part na to, sir, yan ang patunay na yan po is nag-continuous po yung driplets of waters tsaka nag-meet na po sila. Ang tawag po dyan, sir, is column. Parang ito. Yes, sir. Ito po harapan natin, sir. Ayan. Ito yung nasa baba, sir. Hindi siya nag-continuous kasi kaya yung nasa taas lang po yung bumaba. Yes. Meron po kasi yung iba na yung baba po yung nauuna tumaas kaysa sa taas po. Yes. So ito pong part na to, sir, ito po. Ayan, yung area na po yan, most especially yung ganyan, sir. Ang tawag po dyan, flowstone. Ang flowstone, sir, is nag-grow po siya mag-isa. So kumbaga po yan, in every 25,000 years.
Yes, in 1 centimeter bago po siya mag-grow. 25,000 years. Yes. So, nandito pa yung dinosaurs, lumalaki na yun. No? Yes, sir. Ayan. So, yun din yung reason kung bakit ang mga limestone natin dapat hindi po siya pwedeng hawakan. Or most especially, alam niyo po yung mga driplets of waters na yan, sir? Pag once na hinarangan po natin siya, sir, nadidisturb na po natin. Hindi na po siya mismong tutulo dun sa mismong pinagtutuluan niya. Lilipat na po siya. Kaya some area po ng mga stalactites, nakikita niyo, sir, parang ano siya? Parang nag-curve, iba-iba yung pinupuntahan, sir. Like, for example, yung mga ganito, sir, yung ganyan, pabaliko po siya, sir. Yes, na-disturb na po yan. At the same time, iba rin po kasi yung tulo ng tinatawag natin na, yan po, yung mga minerals na po yan, sir. Kapag once na, nandahil na rin po sa hangin, sir. Or yung gravity po, sir. Yes. So, nagdedepende rin po yung mga limestone natin kung saan po yung patungo po yung gravity. Yung nabanggit mong maraming bats, sir. Dun sa may area, sasakay ka ng bangka muna, sir. Bago ka makarating dun sa may area nung bat watching po natin, sir. Kailangan mag-rent ng bangka. Yes, sir. Hindi siya rented, kumbaga, tatawagin natin yung bangka, sir. Kumbaga, sila, sir, is mga community rin po sila rito, sir. Yes. So, dun, sir, maghihintay tayo dun sa may area na yun. Tapos yun, lalabas po yung mga bats natin, mga 5:30 to 6:30 p.m. po siya lumalabas. So ano pa yung mga ano dito, kuya? Dito Pwedeng- sa may Tugigaraw. Ito, sir, is hindi siya, ng Tugigaraw to, sakop ng Tugigaraw. Kundi ito, sir, is one of municipality. This is Peña Blanca, sir. Ang Tugigaraw kasi, sir, that is a city. So, Okay. Tugigaraw is, ang ibig sabihin ng Tugigaraw, sir, is Tugi is a fire. Garaw, it means a movement of a heat on a fire. So, that's why the hottest places is Tugigaraw po. Okay. So, at the same time, itong part po kasi nito, sir, Peña Blanca po siya. Came from white rock na tawag po, sir. Yan. So, the same time, sir, itong part po nitong Peña Blanca, sir, ang pinakamarami kasi rito, sir, is mga caving lang po. Then, we have the falls din po, sir, like Gabur-Gabur Falls, Lapi Falls, at ibang mga area po na pwedeng puntahan dito, sir. Like, yung pwede lang po na gawin dito sa may area ng Pinakanawan River natin, sir, boat riding, the same time, kayaking, and then bat watching din po, sir. Bat watching. Yes, Sa most dulo yun, no? Doon. Yes, sir. Most part po ng Akargan part na po yun, sir. Yes, yung Akargan part po, sir, doon natin makikita yung bat cave po natin. Then, O yung mga falls, meron din. yung mga falls natin, sir, some areas po ng Lagom area po yun, sir. Pero yun, sir, it takes an hours pa bago ka makarating doon sa may area na yun. Hike pa, no? Yes po, sir. So, yun, sir, is dadaanan nyo po siya sa may part ng ilog din po siya, sir. At the same time, pagkatapos yung ilog, sir, dadaan yung ilog, makikita nyo na po yung Lapi Falls na po yan. So yung na-discover yung buto ng tao doon na-discover yung cave. Nung time po kasi, sir, mas nauna po yung na-discover yung cave bago po yung tao. Tapos through digging may Yes, nakita. yes po, sir. Okay. So, that's it, sir. So, I hope you enjoyed the tour and then I hope I gave you the best memories Yes. ever po. Thank you, sir. So yun mga idol, tapos na tayo sa may Halaw Cave at sinamahan tayo ni, ano pangalan ng tour guide? Ni Kuya. At in-explain niya yung brief history ng cave at yung mga natagpo ang sinaunang tao doon sa cave, no? And part ng kanyang effort ay binigyan natin siya ng support, financial support para sa effort niya ngayong araw. So yun, kasama pa rin sina Sir Ho, Sir Seng. So anong masasabi mo doon sa cave? Okay naman. 187 steps. Hindi naman masyadong mahirap. I-recommend mo ba siya sa mga pamilya mo na pasyalan niyo ulit? Oo, wag lang sa oldies. Kasi medyo steep yung steps eh. Pero once na nakarating ka na, nakompleto mo na yun, sulit naman sa taas. Maganda. Maganda yung cave. Kaso, sayang lang di natin nabuo yung 7, ano kasi yan? Ano yun? 7... Parang 7 stage. Oo. Parang 7 caves. Inside the caves. Parang ganun. Ano lang. Kasi makikita nyo doon sa video, medyo madulas yung surface, no? Dahil sa ulan at sa lumot. So, for safety purpose, hindi na kami pinayagan pumunta doon. Pero, in-explain naman yung brief
history nung cave mismo, no? Challenging lang yung pagpunta dahil sa 187 steps. Pero kaya naman. Sa mga matatanda, medyo challenging lang siya. Oo. So yun, mga idol. Didiretso tayo ngayon sa may Apari. Pero bago lahat, maghalo-halo muna tayo. Alright. Thank you po. So ayun, paalis na tayo dito sa may Calao Cave, mga idol. Diretso tayo ng Apari. Gagabihin na tayo. And doon na tayo magpapahinga at kakain ng dinner. Alright, let's go. Grabe, ang ganda oh. So ngayon mga idol, dito tayo sa bayan ng Bagao. Parte pa rin siya ng Cagayan. And right now, still going to Apari. Ganda oh. Kita mo yung mga open area dito. Ito na ang tulay na Alcala Bagao Road. Ganda oh. Andito kami ngayon sa may Alcala Bagao Road, mga idol. Dahil ang mapa, hindi namin napansin na itinuro kami dito sa daan na to. Ang dadaan na talaga namin ay ang daan kung saan makikita ang Pigatan Bridge. Pero ito pala yung gumuhong bagong tulay dito sa may Cagayan. So hindi namin napansin, dito kami pinadaan ng Google Map, kaya pala medyo mahaba-haba kaming naging biyahe. So expect na dito ang gagabihin tayo papunta sa may arko ng Apari. Yan na yun. Oo. Noong pagkagaling namin dyan, pinalitan. Sa kanan. Park kayo sa kanan. Yan. Para mag-picture tayo. Yan. Nagka-graphic siya. Apari Ambo Dayag. Nagka-graphic siyang kumanda. Pero iba pa rin yung red. Mas bago yung niya. Meron na siya mga cathedral. Pwede bang surfing, coconut, fishport, shrimp, Santa Claus. Yan, dito tayo kumain dati. Ay, meron na siyang kubo. So yan, picture tayo dito mga idol. Saan sila pumunta, boss? Sa taas? Number ka ba, no? Ano man? Thank you. Dito, boss. Come. Welcome to the crib. Bawin dito daw. Libre yung breakfast. Dyan na ako. Pwedeng libre yung kwarto. Kwarto, doon ka sa labas. Oo. So yun mga idol, nandito na kami sa may hotel dito sa may Apari. So nasa 17 hours kaming bumabiyahe magmula kaninang umaga. So from Manila City, dumiretso kami ng Maliko, and then Aritao, Nueva Vizcaya, Isabela. Then pagdating ng Tugigaraw, pumunta kami ng Calao Cave. Then dumiretso dito sa Apari. So all in all, 17 hours. Bukas niyan, ang schedule natin is take off like 7 a.m. And then diretso tayo ng Claveria. Then Calanasan, going Blazing Mountain of the Gods. And after that, going to Vigan. Doon tayo mag-stay. Then following day, Sunday,
We're going to Baguio. Ay, Saturday? Vegan? Holiday stay? Hindi tayo mag-stay. Bali, pasbay lang tayong vegan. Yun, pasbay lang ng vegan, then stay ng Baguio. So, ayan.